Samantala, PNP Chief Ronald De La Rosa sinabing posibleng narco-terrorism naman ang nasa likod ng pagpapasabog sa Davao City noong Biyernes. Kaugnay niya, nanawagan naman ang opisyal sa ating mga kababayan na iwasan ang pagpapakalat ng mga text messages na unverified upang hindi magdulot ng panic. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Makalma via phone patch. Ilang araw matapos pagsabog sa Davao City, isa sa mga nakikitang anggulo ngayon ng Philippine National Police ay ang posibleng nasa likod nito ay ang narco-terrorism. Ngunit nais mo na itong beripikahin ni PNP Chief Ronald De La Rosa dahil anya kung ikaw ay isang tao na may mga masusamang balak at may pera ay madali lamang makakapagbigay ito o makapagbayad para gumawa ng mga ganitong insidente gaya nga ng grupong Abu Sayyaf. Malaki kasi ang posibilidad na mayroong alyansang nagaganap sa pagitan ng ilang kilalang drug lords na nasa loob ngayon ng New Bilibid Prison at ng grupong Abu Sayyaf. Gayunpaman, nakikiusap si General De La Rosa sa mga kumakalat ng mga text messages na pananako sa publiko na huwag magpaniwala rito at huwag na munang ikalat ang mga ganitong klaseng mensahe kahit ay ginagamit pa ang kanyang pangalan o ng organisasyon. Anya, idadaan nila sa media ang mga ganitong mensahe kung ito ay totoo o hindi. Dagdag pa ng opisyal ay unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ngayon ng isinasagawang investigasyon dahil meron ng artist sketch na ang meron ngayon ng Davao Police bagamat hindi pa nila ito maisa sa publiko sa ngayon. Kaya naman tukoy na nila kasi ilang persons of interest o yung physical identities ng mga suspect pero wala pa anya silang hawak na legal identities nito o yung maski personal na impormasyon gaya ng pangalan ng mga nasa artist sketch. Base anya sa nakita nila kahapon sa artist sketch ay isa sa mga suspect ay isang lalaki may balbas sarado at isang babae. Ito umano ang nag-iwan ng package sa night market bago sumabog ang bomba nitong nakalipas na gabi sa night market sa Davao City. Samantala, inilunsad kanina umaga sa Campo Crame ang text batot hotline na 2286. Pinangunahin to ni General De La Rosa at ito ay ang text line na itagamo sa Bato app kasama ang mga kinatawan mula sa Globe at Smart. Gamit ang text hotline ay maaaring sumbong sa numerong 2286 ang anumang krimen, mga katiwalian o maging sa paghingi ng tulong sa anumang aksidente. 250 kada text ang singil sa bawat telephone companies. Pero libre ang pag-text kung idadaan ito sa app na sa nabanggit nga na itagamo sa Bato. At bukod pa nga rito ay mula sa Campo Crame ay nagtungo ngayon si PNP Chief De La Rosa dito sa Camp Oliva, San Fernando, Pampanga para nga sa 115th Police Service Anniversary at ang mensahe niya sa kanila ay ganoon pa rin na ipagpatuloy lang ang laban nila kontra illegal na droga at kanina naman ay binigyan niya ng mga bagong baril ang 4 na pulis na nasugatan sa mga police anti-illegal drugs operation dito sa Region 3 at ang kanyang mga binigay, mga bagong Glock 30 caliber 45. Bukod dito, pinasinayaan or groundbreaking naman ang isa dito sa Camp Olivas ang isang bahay pag-asa na kung saan magtatayo sila ng isang rehabilitation center para sa mga sumukong drug addicts dito sa Region 3. At para sa PTV News mula sa San Fernando, Pampanga, ako si Waywaya Makalma. Maraming salamat sa iyo, Waywaya. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.